3 months ago, nilabas itong Poco F6 Pro. At halos lahat ng review video, comments, and user feedbacks, including yung sa akin, naging positive pagdating sa phone na to. Kaya mula noon, ginamit ko tong phone na to as my daily driver phone. Para mas makita at mas ma-experience ko yung kayang gawin mismo ng Poco F6 Pro as part ng daily activities ko sa loob ng 3 buwan. Kaya lahat ng mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa phone na to sa loob ng 3 months ay i-share ko dito sa video na to para malaman natin kung sulit nga ba talagang pag-ipunan itong phone na to. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Nga pala, quick context lang para sa mga bagong kaparekoy natin dyan na nanonood. Mula nung tinesting ko tong phone na to nung May, ginamit ko na siyang daily driver phone ko at pinaltan ko na ang Poco X6 Pro na that time yung aking daily driver phone. Kaya mula sa mga nakalipas sa buwan, naging secondary phone ko na lang ang Poco X6 Pro at ito naman yung naging primary phone ko. Kaya ko sinabi to para hindi kayo ma-confuse dun sa after 6 months na paggamit ko sa Poco X6 Pro. Anyway, without being said, simulan na natin at simulan natin kaparekoy sa mga bagay na nagustuhan ko sa Poco F6 Pro. Una kong nagustuhan sa phone na to is yung kanyang build quality and also design. Yung main reason kung bakit nagustuhan ko tong part na to ay hindi dahil sa pagkakaroon ng elegant and minimal looking design ng phone na to. Although kasama yung part na to, yung pinaka main reason kasi ay nagustuhan ko yung kanyang build quality. Meron kasi itong glass front which is Corning Gorilla Glass 5 yung ginamit, and then meron ditong AG glass back at saka aluminum frame. Sa nakalipas sa 3 buwan kasi mga kaparekoy, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nabagsak accidentally itong phone na to. May mga pagkakataon na habang nanonood ako ng YouTube video sa CR o kaya may mga pagkakataon na kapag bababa ako ng motor. At yung pinaka worst na nangyaring bagsak nito is yung screen press, as in lumagapak tong phone na to sa sahig na una yung kanyang screen mismo. At wala naman ako nakuhang damage doon bukod sa pagkasira ng aking screen protector. Yan yung naging result kaparekoy nung pagbagsak niya. Buti nga ito lang yung nasira at hindi buong screen, kagaya na nangyari sa Poco X6 Pro ko. Pero aside from that, walang naging major issue to pagdating sa kanyang display. Pagdating naman sa ibang pagkakataon na nabagsak ko tong phone na to, madalas yung gilid yung unang bumabagsak and also yung likod or yung camera part mismo. Pero kahit na ganun, wala akong nakita na kahit anong problema or mga major issue about sa phone na to after ng mga bagsak na yun. Scratches and dents, syempre meron yan, pero pagdating sa mga major problem, walang-wala kaparekoy. Anyway, isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung feeling kapag hawak-hawak natin to without the case. Dahil meron tong quad curve back which is nagbibigay ng mas magandang comfort kapag hawak-hawak natin siya ng isang kamay. At syempre, kahit na gaming grip position tayo dito, maganda pa rin kaparekoy yung feeling kapag hawak-hawak natin tong phone na to. Unlike dun sa ibang mga phones na super flat back yung kanilang design or yung kanilang likuran, kaya kapag hinawakan natin sila, minsan may masasalit tayong kanto na medyo matalas which is nagbibigay ng uncomfortable feeling kapag hawak-hawak natin yung phone, which is hindi ko naranasan sa Poco F6 Pro. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang display. Again, meron tong 6.67 inch 120Hz AMOLED display na merong HDR10 plus capability and Dolby Vision. Ang madalas ko kasi pinagamitan ng phone na to kaparekoy sa loob ng 3 buwan na nakalipas panonood ng mga YouTube videos, minsan napapa-Netflix, and also mas madalas napapa-browse lang sa Facebook. At sa lahat ng bagay na nasabi ko, na-nailed kaparekoy ng display ng Poco F6 Pro. Solid yung contrast ratio and also color reproduction pagdating sa Netflix kasi may HDR10 na to at naka-widevine L1 na rin pagdating sa kanya. Napaka-responsive din ng screen kapag nagbabrowse-browse tayo at nag-i-scrub-scrub lang tayo sa website kaparekoy. As in, wala tayong magiging problema at wala tayong magiging delay na makikita. Nagustuhan ko nga rin pala yung 2K resolution capability kaparekoy ng device na to kapag manonood tayo sa mga YouTube videos. Although, hindi ko siya talaga madalas sa gamit dahil naka 1080p display lang siya para makasave ng battery. Pero ginagamit ko yung kanilang AI image engine which is yung kanyang image enhancement. Kapag inactivate ko kasi ito, automatic na pwede kong i-convert yung pinapanood ko mismo dun sa YouTube or kaya sa ibang platform na supported itong feature na to na maging 2K resolution siya. Which is nagustuhan ko dahil hindi ko na kailangan pang i-activate sa display dahil pwede ko na siya gamitin sa mismong AI feature na to, which is nice and very helpful. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang camera capability. Based kasi sa mga output na binigay nito sa akin mga kaparekoy, talagang masasabi kong detailed, sharp, and also contrasty at maganda yung kanyang HDR capability. At least, pagdating sa daylight shoot mga kaparekoy, dahil talagang maganda, crispy, and also solid yung mga output na nakuha natin dito. Nga pala, yung sensor na ginamit dito is 50 megapixel na OmniVision sensor, kaya makakaasa tayo na maganda yung high dynamic range or yung HDR capability ng camera nito.
At kung ma-observe din yung mga kapare ko sa output na pinapakita ko sa inyo, makikita natin dito talaga yung capability ng kanyang high dynamic range. Kahit na medyo mataas yung contrast mismo ng photo natin, napipreserve niya pa rin yung color and also detail nito, which is nice pagdating sa kanyang capability. Pagdating naman sa low light capability nito kapare ko ay okay din, pero yun nga lang, kinakailangan mo pa rin ng konting source ng light sa subject mo kung mag-take ka ng photo dito para ma-eliminate yung grain or kaya yung noisy part doon sa mismong output ng photos natin. Pero pagdating sa mga street photography at merong magandang source of light, palag na palag to kapare ko kung ako yung tatanungin ninyo. Next naman na nagustuhan ko dito, syempre hindi pwedeng mawala yung kanyang performance. Again, for quick context, yung chipset na ginamit dito kapare ko ay Snapdragon 8 Gen 2. Meron niyang 1.5 to 1.6 million Antutu benchmark scores. At maganda rin yung thermal technology na ginamit dito dahil hindi siya basta-bastang umiinit. At malamang sa alam na naman natin yung capability ng Snapdragon 8 Gen 2. Isang flagship chipset yan mga kapare ko hanggang ngayon. At basic experience ko sa paggamit sa device ito mga kapare ko wala ko naging problema mapa-thermal man and also performance nito sa tatlong game na madalas ko nilalaro, which is CODM, Genshin Impact, and Mobile Legends. At ako na nagsasabi sa inyo mga kapare ko napaka-decent nung performance ng phone na to sa mga game na yan at sa iba pang mga game. By the way, meron na nga pala ako nagawa ditong extreme gaming test at kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below para magkaroon kayo ng context or idea kapare ko sa sinasabi ko sa part na to. Dahil napatunayan ko dyan na okay naman yung kanyang thermal, although meron din talaga mga certain part na talagang iinit ang phone na to, which is normal dahil ganoon naman talaga ang isang smartphone. Pero hindi ko na masyadong i-discuss yan dito, panoodin nyo na lang po yung extreme gaming test natin. Next naman na nagustuhan ko sa device ito mga kapare ko is yung kanyang charging speed capability. Yung 120 watts fast charging capability nito mga pare ko is gamit na gamit ko. Although syempre, hindi natin na ma-max out yung kanyang 120 watts capability na charging. Pero kahit na ganun, based experience ko kapag charge ko to from 24% to 80, inaabot lang talaga siya ng 20 minutes mga kapare ko. Meron pa nga mga pagkakataon na from 20% umaabot siya ng 70 or 60% sa loob lang ng 10 minutes kapag i-charge ko siya ng mabilisan lang. So ina-activate ko nga rin pala dito minsan kapare ko, kagaya na sinabi ko kanina, emergency yung kanyang boost charging speed. Which is sa part na to, mahanap nyo sa settings niya pero hindi ko sinasuggest na gamitin nyo tong feature na to palagi dahil mabilis siyang makapagpainit ng battery natin at pwede itong mag-cause ng mabilis sa pagbabay ng battery lifespan ng phone natin. Which is pinaka-worst doon, masira talaga siya. And speaking of mabilis mag-charge kapare ko, mabilis din yung sponsored ng video natin ngayon dahil meron tayo ditong Ugreen Nexode Power Bank na 20,000 mAh na merong 130 watts fast charging capability and also meron din tayo ditong 12,000 mAh at meron naman tong 100 watts fast charging capability. Ang maganda sa dalawang power bank na to, same silang portable and also compact kaya hindi ganong kabigatan. Meron na rin tong premium and solid build at yung isa sa pinaka nagustuhan ko, meron na silang dot display na kung saan pinapakita dito kung ilang wattage yung nakukonsume ng kada port and also kung ilang percentage na lang yung meron sa power bank, which is nice. At dahil nga meron tong 100 to 130 watts fast charging, kayang-kaya mo makapag-charge dito ng laptop, camera, battery ng camera, cellphone, and kung malupit yung trip mo, power bank din, pwede mong i-charge dito. I mean, wala lang, trip lang. Kaya para sa mga kapare ko dyan, na mahilig lumabas at dala-dala yung mga laptops nila or yung trabaho nila mismo or kaya kahit yung phone lang nila at gusto niyo ng pang matagalan na power, I recommend itong Nexode Power Bank na bagong-bago ngayon kay Ugreen. At para sa mga interested bilhin to, meron po tayo dyang link sa description and also discount code na pwede nyo gamitin para malesen yung mismong presyo ng device ito. Anyway, tara, resume na tayo. Anyway, move on na tayo dyan at yung pinaka-last na nagustuhan ko sa phone na to is yung kanyang software. Sa ayaw man at sa gusto natin mga kapare ko, talagang maganda, mas malinis at mas smooth kapare ko ang ating Hyper OS unlike sa MIUI. Nagustuhan ko rin dito yung bago niyang layout, maganda, parang pang iPhone yung dating pero smooth at malinis naman and also yung mga customizable feature na to. So yun lang naman at nothing special pagdating dito. Nagustuhan ko lang yung pinagkaiba nilang dalawa para sa naging improvement ng software nila, which is nice. Anyway, move on na tayo sa part na yan mga kapare ko at ngayon pag-usapan natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa phone na to. At for sure ako, ito rin yung inaantay ninyo sa video na to. Kaya simulan natin sa mga built-in ads and also bloatwares. Every Poco phones and Xiaomi phones na review ko at ginamit ko talaga ng pangmatagalan ay lagi ko talaga nasasama tong built-in ads and bloatware dito sa mga bagay na hindi ko nagugustuhan. Kung gusto nyo ng patunay, panoodin nyo yung after 6 months and 1 month review ko sa Poco X6 Pro para maintindihan yung ibig kong sabihin. Nakaka-frustrate kasi kapare ko na bumili ka nga ng phone na medyo may presyo talaga and then kapag gagamit ka ng mga built-in features neto, kagaya nilang neto security at mag-clean ka o kaya mag-i-scan ka, merong magpa-pop up na ads
dyan sa phone mo. And to be honest, super annoying yun mga kaparekoy kasi hindi mo sure, lalo na sa mga baguhang nakaparekoy natin dyan pagdating sa isang smartphone na makakita ng ads sa phone nila. Hindi nila sure kung nabiktima ba sila ng adware or talagang built-in ads lang yun ng phone natin. Ang pinaka-worst pa dito at talagang nakaka-annoy ay nakikita mo siya sa mga application na madalas mong ginagamit. Unang-una, File Manager. Kapag nag-open ka ng File Manager, makikita mo siya someway somehow may mga nagpa-pop up dyan. Pangalawa, kapag nanonood ka ng video as in yung sinut mong video or kaya dinownload mong video, meron at meron. And also, sa gallery din mismo. I don't know why, bakit pati sa gallery nadadamay. Pero yeah, nakikitaan ko sila sometimes mga kaparekoy ng mga built-in ads. But just I said, sa lahat ng mga Xiaomi phones na na-review ko, sinasabi ko naman kasi lagi na nagigets ko kung bakit nga ba meron itong mga built-in ads para syempre bumaba yung costing mismo ng phone at magkaroon pa sila ng other source ng revenue para mababa nila yung mismong value ng phone nila. Pero mga kaparekoy, imagine bibili ka ng phone na nasa 15,000 to 25,000 or 30,000 pesos and then merong built-in ads yung phone mo. Sa tingin mo ba magiging masaya ka doon? Syempre hindi. And to be honest, sa lahat ng Xiaomi phones na nahawakan ko, ito lagi yung dilemma ko sa kanila. Pero ganun pa man, meron pa rin tayong option na i-turn off tong part na to. Pwede nyo panoodin yung ginawa nating video about dyan. Click nyo yung video na to or ilalagay ko na lang sa comment section down below. I-check ninyo para ma-remove lahat ng mga ads ninyo sa inyong Xiaomi phones, including Poco, Redmi at kung ano-ano pa. Anyway, next naman na hindi ko nagustuhan sa phone na to is yung kanyang video capability pagdating sa front-facing camera. Imagine 2024 ng mga kaparekoy at merong mga phone na nasa mid-range level na meron ng 4K at 60 and 30 FPS video capability pagdating sa kanilang front-facing camera, pero sa Poco F6 Pro, nasa 1080p at 30 and 60 FPS pa rin tayo dito. Maganda kasi yung benefit kaparekoy kung naka 4K at 30 FPS man lang tayo kahit dito sa kanyang selfie camera, kasi kapag gagamitin natin to or magta-try tayo mag-video dito or magta-try mag-vlog, mas okay yung detail niya unlike sa mga 1080p videos. At ang isa pa sa hindi ko nagustuhan, masyadong blown out yung exposure kaparekoy kapag magta-try ka mag-video dito sa Poco F6 Pro. Lalo na kapag sobrang liwanag ng likod niya, hindi niya kayang i-balance kaparekoy yung exposure mismo ng subject, which is ikaw, at saka nung background mo mismo. So ibig sabihin, masyado niyang kinakrush yung highlights ng background para may expose yung subject niya mismo. Ang problema nga lang, hindi ganun ka-okay yung skin tone, hindi ganun ka-okay yung kanyang detail and also kulay mo mismo dun sa video. So linawin ko lang mga kaparekoy, sa front-facing camera niya lang yung hindi ko nagustuhan yung video capability dahil nga naka 1080p pa rin ito. Pero pagdating sa kanyang main camera, hands up tayo dyan mga kaparekoy dahil ang ganda ng nakukuha nating video capability dito. Pagdating sa stability ng shots nito mga kaparekoy, talagang stable, maninild natin yan. Yun nga lang, syempre may wobble effect pa rin na hindi mawawala sa isang smartphone lalo na kapag handheld pa nagsushoot tayo ng video. Nagustuhan ko rin yung sharpness mismo ng video nito mga kaparekoy and also yung detail at saka yung clarity mismo ng video hindi nawawala. Lalo na kapag nagsushoot ka sa 4K at 30 FPS at nga pala, kaya nga pala nito mag-shoot ng 4K hanggang 60 FPS, which is nice. Anyway, next naman na hindi ko nagustuhan dito at talagang nakakaanoy kaparekoy is yung kanyang mobile data connectivity. Una, sa kahit anong SIM card na gamitin ko dito mga kaparekoy, mapag-Globe, Smart, dito at kung ano-ano pang network, hindi talaga ganun ka-okay yung kanyang mobile data reception. I don't know why, halos lahat ng phone ko dito kapag gumagamit ako dito sa amin, sa Taytay, nakakakuha ako ng 5G connectivity. Pero pagdating dito sa Poco F6 Pro, hindi ko sure kung bakit, pero madalas nasa 4G or 4G plus lang siya. Pero okay lang naman sa akin yun as long as stable yung connection ko. Pero dito sa Poco F6 Pro, hindi ko siya lagi nakikitang ganun. Binibigyan ako kaparekoy lagi ng kaba ng phone na to kapag magbabayad ako sa mga dates namin or kaya kapag magbabayad ako online or any scenario na kinakailangan ko ng mobile data, hindi ko ganong maaasahan ng Poco F6 Pro dahil promise, ilang beses siya maglo-loading, ilang beses tayo madidelay bago siya gumana. Yun yung pinaka-problema ko pagdating sa kanyang mobile data connectivity. And sa mga nakalipas sa update na pinadala, wala akong nakita para i-fix tong issue na to sa Poco F6 Pro. By the way, hindi ko to naranasan sa Poco X6 Pro, pero dito sa Poco F6 Pro, medyo yun nga masama yung loob ko kasi naranasan ko na naman siya, which is nakakainis kasi syempre mas maganda yung build nito, mas maganda yung ginamit na material dito, pero tinalo siya nung kanyang bunso or nung kanyang kapatid na Poco X6 Pro. Next naman na hindi ko nagustuhan sa Poco F6 Pro yung kanyang battery capability. So yung may problem dito mga pare ko is si Poco mismo kasi hindi nila masyadong na-optimize ng maayos yung battery consumption ng device dahil alam naman natin yung chipset na ginamit dito isa sa pinakakilalang tipid pagdating
pagdating sa battery, which is a Snapdragon 8 Gen 2 or Snapdragon brand, which is alam naman natin na tipid yan sa battery. Yung naging experience ko kasi dito kapare ko, hindi aabot yung isang buong araw na hindi ako gagamit ng charger or i-charge to at least isa or dalawang beses. It depends sa paggamit ko. For example, naglalaro ako at medyo napapatagal, lalo na pag nandito yung mga kapatid ko, medyo napapadami kami ng game, mapapacharge talaga ako. Pero kung ang gagawin ko lang naman is mag-edit ng video natin na ginagawa ko currently, so ang mangyayari, naka-standby lang siya, hindi ko siya gagamitin pero naka-open yung mobile data niya or kaya yung kanyang wifi para makareceive ng emails and also ng mga chats, lalo na kung importante. At sa ganung senaryo, hindi ko na kailangan pang i-charge yung phone ko kasi nga, una, hindi ko naman siya masyadong nagagamit. Syempre, yung magiging tanong ninyo, malakas ba yung kanyang konsumo kahit naka-standby lang? Sakto lang kung kayong tatanungin. Siguro, bumababa ng 10% sa loob ng 6 hours or 5 hours na naka-standby, na naka-open yung kanyang wifi. Pero pag mobile data, pumapalo yan ng 15-10%. It depends kung ano yung mga nagra-run sa kanyang background. Pero ganun pa man kapare ko, kagaya ng sinabi ko, meron tong 120 watts fast charging capability. So, after kong gamitin siya ng ilang minuto at medyo palubat na, charge ko lang and then mga ilang minuto lang din, magagamit ko na agad siya. Which is nice. And then yung pinaka-last na hindi ko nagustuhan dito sa phone na to ay yung absence ng ating bypass charging. Yes mga kapare ko, hanggang ngayon wala pa rin pong bypass charging ang Poco F6 Pro. At totoo niyan mga kapare ko, ang pinakamadalas kong gamitin na phone dito pagdating sa gaming ay yung aking Red Magic 8S Pro dahil meron siyang bypass charging. So kung maglalaro ko ng 1 to sawa doon, plug ko lang and then use the bypass charging, magagamit ko siya 1 to sawa. At yun yung hindi ko kayang gawin sa Poco F6 Pro or talagang naglilimit sa capability nito pagdating sa 1 to sawang gaming. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, maganda yung performance or gaming capability ng device ito dahil malakas yung chipset na ginamit. Pero kung hardcore gamer kayo at maglalaro talaga kayo ng 1 to sawa dito, like yung mga naghahabol ng rank sa MLBB, gusto agad magpa-mythic at gusto nyong gawin niya ng isang araw lang, sa tingin ko hindi nyo yung magagawa dito sa Poco F6 Pro kung wala siyang bypass charging. Dadating talaga sa point na magcha-charge kayo kapare ko. And take note mga kapare ko, hindi ko po sinasuggest at ina-advise na kayo ay maglaro habang naka-charge, lalo na sa mga phone na kagaya nito na merong 120 watts fast charging capability. Dahil napakaraming pwedeng i-trigger nito mga kapare ko na problema in the future. But anyway, yan yung mga bagay na na-experience at mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa phone na to. I hope nakatulong sa inyo tong video na to para magkaroon pa ng more information about sa mga kailangan yung asahan sa Poco F6 Pro. At para sa tanong natin kanina kung sulit bang pag-ipunan ang Poco F6 Pro, ang sagot ko dyan, syempre naman. Pero at the end of the day mga kapare ko, lagi nyo tatandaan na meron din talagang mga cons or hindi talaga perfecto kapare ko ang Poco F6 Pro. At para sa akin, hindi naman ako nagkulang sa pag-share ng mga bagay na na-experience ko about sa phone na to na kinakailangan ninyong tandaan. Anyway, kung hindi nyo pa napapanood yung full review natin about dito or kaya hindi nyo pa nakikita yung pinaka full gaming test ng phone na to, pwede nyo pong panoodin kapare ko itong dalawang videos na to. Pwede na po kayo mamili dyan. Kung gusto nyo ng advance, doon na kayo sa gaming test. And then kung gusto nyo naman ng full review, panoodin nyo po yung full review ng Poco F6 Pro. Anyway, this is your boy para kay Steven Tips. Sama-sama nating abutin yung 300k subscriber ngayong taon. I hope tulungan nyo ako. Anyway, yun lang. Peace!